Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong drug war ng dating Administrasyong Duterte. Kasi po, sa House of Representatives, even though they are in recess, they're still doing some hearing. O, di ba ang galing? Wala nga lang plenary session. Hearing lang. Kasi yun ang advice sa kanila ni Speaker. Sa Senado, ano ba nangyayari ngayon? Executive session lang kay Hontiveros. Walang hearing. Kasi, siyempre, 2 months break. Ayaw nila. Nandun po yung kapihan sa Senado, yung mga interview, tulad ng kay Senator Jinggoy. The rest, wala. Talagang wala. Si Bato, di ba tahimik? Nawala yung kanyang PIDEA leak hearing? O, wala. Babakasyon sila eh. Paupi-opisina lang. Ganyan, kunwari. Pa-imbestiga, pero walang hearing. Hindi tulad po sa Kongreso. Kaliwat kanan ng hearing. Nagta-town hall meeting pa. O, meron yan. Yung sa Marawi, rehabilitation, nakita ko po yung mga ibang congressman doon. Nag-town hall meeting sila, nag-update. O, si Speaker, pumunta sa isang lugar para tignan yung ginagawang pabahay ng ating gobyerno, binabatikos pa rin. O yan, talaga, yung mga DDZ, panay ang batikos. Kasi bakit? Inuulan, no, ng gobyernong ito ang ating bansa ng mga magagandang proyekto. Ayaw makita yan ng DDZ. Kasi, yung sinasabi lang, number 1 na presidente ng bansa ay mauungusan nung sinasabi nilang kuting. Pero anong sabi nung isang politiko, yung political analyst sa politiko, si Ronald Llamas, dapat daw ang tawaging kuting ay yung Baste Duterte. Di ba? O, kayo nga. Kaya ayaw nilang makita na may ginagawa, lalong-lalo na ang House of Representatives. Kasi galit na galit sila kay Tambi daw, si Tambi. Pero ang totoong Tambi ay kayo na mga didishit. Oh, sorry naman mga kababayan, sorry. Pero wala eh, ganun talaga, no? Ganyan tayo, sorry naman. So, diyan po sa ginagawang hearing ni Representative Benny Abante ng 6th District ng Manila, it's all about extrajudicial killings nung panahon nung pamamahala ni Digong. No? Bakit ang tanong, bakit hindi nila inimbestigahan yan? Knowing the nature of Digong. Di ba? Ano ang sabi ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Lenlen? Sinusupil mo eh. Tinanggalan mo ng karapatan. Hawak niya pa ang Congress noon. Wala. Kaya nga tumakbo sila sa ICC. Di ba sila Trillanes? Kasi wala silang magagawa. Pati mga pulis, baka hawak niya. Susuppress lang. Di ba? Oh. Kaya ngayon, ang sabi po ni Benny Abante, mapapanood nyo tong video from UNTV, na this is not in regards to ICC. Kasi ang ICC may sariling investigasyon siya. This is for ours. I think ito yung investigasyon na hindi nagawa nung time ni Duterte. So alam nyo na, tulad nung sinabi ko kanina, no? Yung karapatan para imbestigahan ang bagay na yan ay nasupil. Yan ang ginangaw-ngaw ngayon ng mga DDZ na ang Pangulong Marcos daw, ang administrasyon niya, ang kumikitil sa kanilang freedom of expression, freedom of rights, the rights to assembly. Mga gonggong pala kayo. Sino bang nagpipigil para kayo ay mag-assembly? Sino pumipigil para kayo ay isuppress ang inyong mga freedom? Di ba? Hindi po yan forever. May demarcation, may hangganan. Kaya nga mayroong mga batas na kung saan, kung sumosobra na kayo sa inyong exercise of your freedom and rights, the law will apply to you. Di po ba? May libel, may cyber libel, o ano pa. Di ba? If you violate certain provisions of this law, that law will apply to you, irregardless of your rights, of your freedom. Because as we have said, freedom is not absolute. Di ba? Oh, okay. So, ito po yan. Pinaliwanag na yan, ano? Dito po, ipapanood ko muna sa inyo itong video from UNTV
Again, UNTV, maraming salamat po, no? Hindi po tayo kinaka-copyright ng UNTV. God bless po sa inyo. Yung hindi pa po nakaka-subscribe sa UNTV YouTube channel, UNTV News and Rescue, click and subscribe and i-bell nyo na po, i-notify nyo na. Okay, pero bago ko po ito ipakita sa inyo, ako po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare o nagbibigay ng kanilang blessings through super stickers, super chat, super thanks. Nandiyan po si Miss Beth M at si Miss Andrea Jong na super supporter po sa atin. Sila po ay palaging nagsishare ng kanilang blessings through super thanks. Bahala na po ang ating poong may kapal ang magbalik ng inyong blessings. Okay, ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box ng ating video premiere. Hindi ko na kayo babanggitin lahat. Alam nyo na kung sino kayo, no? Shout out po sa inyo. And, you know, love na love naman kayo ni Talkies. Ang special shout out ko lang, si Kai, sa kayong grupo nila na nilalakad po ang ating channel. At si Tita Aurora, ihanda nyo na po yung tuna. Ano ba yan? May show dito, Wicked Tuna. Yung mga yellowfin tuna, lalaki na nakukuha nila mga kababayan. 480 pounds, 570 pounds, ang lalaki. Diyan po sa Atlantic, nanguhuli. Sa Massachusetts. Sa state of Massachusetts, nandiyan po. No, Tita Aurora, uwi daw si Aichang, yung kanyang fish duck. Kala mo naman si Aichang, di nakakain ng fish duck sa Japan. Eh, nandiyan nga yung mga sushi at sashimi. Mag-chicken ka, Jollibee. Ubusin mo yung Jollibee chicken. O, eto po, mga kababayan, ano? Pagtsagaan nyo na po ito. Salamat po ulit sa UNTV. Ang title po nito, Anti-Drug War from July 16 to November 17 yielded 20,000 deaths. Dito po, nandito po yung isa sa mga dilawan. Siya ang mag-i-explain. Okay? The second hearing of the House Committee on Human Rights on the alleged extrajudicial killings or EJ case that occurred during the anti-drug war campaign of the administration of former President Rodrigo Duterte was conducted on Wednesday, June 5. During the hearing of the House panel, human rights lawyer attorney Shell Jokno stated that more than 20,000 people died in the drug war under the previous administration from July 2016 to November 2017. This figure, he stated, is indicated in a 2017 year-end report from the Office of former President Rodrigo Duterte and was mentioned in a Supreme Court en banc resolution dated April 3, 2018. The Executive Secretary of the Duterte administration was also questioned regarding the report. There is one number that is unassailable because this comes from the Office of the President and was cited in an extended resolution of the Supreme Court. And that number is 20,322 persons killed in the war on drugs. Who is the president you're referring to? The former President Rodrigo Roa Duterte, Your Honor. That number of 20,322 persons killed is only from the period of July 1, 2016 up to November 27, 2017. This is found in the 2017 year-end accomplishment report of the Office of the President and cited in the resolution of the Supreme Court of April 3, 2018. First of all, those copies, so kung meron man, are part of the privileged communication ng Office of the President. If there was such a report given, ma'am, no, I cannot disclose that because I'm barred. No? As a result, the Presidential Communications Office is invited and the 2017 year-end report from the former office is sought for the next hearing. Meanwhile, the investigation by the House panel into the drug-related killings is not related with the International Criminal Court or ICC probe. This was asserted by the chairperson of the committee, Manila 6th District Representative Benny Abante. He made the statement after the testimony and appeal for justice of the families of some of those slain in the campaign against illegal drugs. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano further stated that whatever findings the committee gathers during the hearings, they will submit them to the relevant government agencies under the Executive Department. The aim is to achieve justice for the victims of drug-related killings.
Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit doon eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Sa gera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po pinagpapatay sila. Hindi nga po namin masabing gera kasi walang kalaban-laban silang pinapatay. Now we'll just submit this committee report to the proper agencies. No? And it's up to the executive department, to the proper agencies, whether to file a case against all those person supposedly magiging liable in this investigation. Yeah, and it's up also to ICC to request such committee report, not in this House, not in this House, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung ombudsman yan, so be it. Kung Office of the President, so be it. But not us, because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Representative Abante also encouraged other relatives of victims of drug-related killings to attend the hearings and file appropriate cases to hold those responsible for human rights violations accountable. According to their lawyer, these individuals still fear repercussions even though former President Duterte is no longer in office. Your Honor, the psychosocial support that we provide to the victims takes years. It is re-traumatization for them to retell their stories in a public This scenario committee, and with Attorney other Conti, policemen, Your has Honor. promised protection for them. Yes, Your Honor, This we committee understand. has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. We thank That's the you reason for- why we are now investigating this. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. So ayan po mga kababayan, nandun din yung mga magulang ng mga biktima nitong extrajudicial killing sa drug war ng dati ninyong Poong Duterte, no? Napakasakit po niyan mga kababayan, no? Ang sabi nga diyan, in aid of legislation, they are not ICC affiliated. Wag niyo na pong kagalitan yung mga magulang, no? Lalo na yung isang representative doon, laging hot-tempered yun, no? Parang isa ring siga eh. Sabihin nyo na lang, mga parents, ito po ay in aid of legislation. So, nadinig namin naman yung inyong mga hinaing. So, hopefully, makagawa tayo ng isang lehislasyon at i-forward ito sa corresponding body na mag-imbestiga. Ganun lang. Kaawa-awa na nga. Namatayan na nga. Sinisigawan nyo pa eh. Yan ang hirap sa inyo eh. No? Feeling nyo kasi ay high and almighty din kayo eh. Diba? O, ito lang po. Dagdagan natin yun, no? Sabi sa Inquirer, masakit pa rin. Drug war, fatalities, mom still can't accept son's fate. No? Nakakaawa naman, no? Biruin mo to mga bata to, no? Yung iba kasi dyan, no? Ayaw silang mabuko, yung mga pulis, no? Alam nyo na, yung mga pulis, ang dami. Ang dami po ng mga tiwaling pulis. Sabi ko sa inyo, ito may mga article tayo, no? Isingit natin. Tulad nito, galit na galit po yung kanilang si Marbil, Ayan ha, tingnan nyo lang, isingit natin, 4 cops nabbed for allegedly kidnapping of 3 Chinese, 1 Malaysian. Diba? Nahuli po sila. Ito ang mga ranggo nila. Senior Master Sergeant, Master Sergeant, Staff Sergeant, and isang Major. Yari ka. Yari yang isang opisyal dyan. Tingnan nyo ang mga unggoy na ito, Yang larawan na yan. Tinakpampang mga pagmumuka ng mga hayop. Dapat yan, di nyo tinakpan ng mga pagmumuka niyan. Mga pulis yan, Okay? Ano ang sabi sa kanila ni Marbil? Very morbid naman po yung sinabi ni Marbil sa kanila. Ayan, Inquirer pa din, Ano sabi? Marbil is called cop allegedly involved in kidnapping
you will die in prison. Sige. Ha? Sa prison po, hindi, at least hindi extrajudicial killing tulad ni Digong. Biriin nyo yan. Ang dami talagang mga kapulisan parang pumasok sila sa pulis para maging legal, maging legal yung ginagawa nilang katarantaduhan. Saka, may kapangyarihan sila na gumawa ng legal na kalokohan. Diba? Kunwari, papasok ng pulis, gusto kong maging police officer. Gusto kong maging tagapapayapa sa seguridad ng mamamayan. To protect and to serve. Yung pala, to protect and serve their own interest. Ayan, mabuti nga sa inyo. Mga hinayo pa kayo. Sino pang mga pulis dyan? Magbago na kayo. Anak ng show pa, imbis na pagkatiwalaan kayo ng taong bayan, hindi po. Kaya nadadama yung mga mababait na pulis. Ito, masakit pa rin. Drug war, fatalities, mom still can accept son's fate. Hindi kasi binuhay para malaman kung totoo talagang tulak o adik o ano, para mahuli kung saan nanggagaling at sino yung nag-uutos. Hindi, tinutumba nyo Diba? May mga talaga, ibig sabihin, pag tinumba, baka may kinalaman yung nantumba. Kawawa naman tong mga to. Hindi ko na po babasahin. Ang dami po nila. Tingnan nyo na lang yung article dyan sa Inquirer. Now, eto po, sa Inquirer din, ang sabi dito, Duterte, De La Rosa to be informed about next House hearing on EJ case in drug war. Ayan. Baka ipapatawag po sila. Ito kasi sabi ni Benny Abante, the assurance was made by the committee chairperson and Manila 6th District Representative Benny Abante. Ito sabi niya, what I can promise, Congressman Raul Manuel, is that we will be informing again Senator De La Rosa on the next hearing and he would like to attend. Sabihin na natin dun na if you would like to come, you are welcome. If you would like to come, you are welcome. We are also going to inform para sa ikagagalak ni Congressman Manuel. We're going to inform the former president on this hearing. Ayan. Kasi siguro sa kakakukulit ni Manuel na imbitahan si Bato at si Digong, kaya sinabi na lang ni Benny Abante, para po sa ikagagalak ni Congressman Manuel. Manuel, di mo ba naintindihan yung parliamentary courtesy, lalong-lalo na sa kabaro mong lawmaker? Si Bato, ang masasabi ko lang mga kababayan, good luck po. Alam nyo naman yan, mga yan. Dalhin ninyo sa proper forum. Pag dinala na sa proper forum, ipapapatay ako ni Marcos. Remember that? Tingnan nyo, wala. Di ba? Kaya, actually, alam din ni Abante, yung kay Bato, saka kay Duterte, pag na-inform siya, nasa kanya na yun kung pupunta siya o hindi, di ba? But I would like to get full respect to the former president, di ba? Although he might not be exempt from this investigation, yet I think we should give full respect to the former president being a public official. Manuel, respect daw. Irespeto daw. Ganun din si Bato. Abante said he will inform Duterte and De La Rosa that they're welcome to attend the hearing. But it will be up to them if they will show up as a sign of respect for them. Tingnan mo nga naman, Manuel. Pero si Manuel, dapat ikaw din imbestigahan sa sinabi mong, si Marcos ang siya nagpapapatay sa mga di ba, Manuel? Yabang-yabang mo Hindi sa pinoprotektahan ko yung dalawang gunggong. Di ba? Pare-pareho lang sila. Sige, kabagay, ika nga, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Ganon din yung idiom na yun. Hay, nako. Ayan kasi ito po yung apela ni Manuel Abante's move to invite Duterte and De La Rosa stem from Kabataan Party List Representative Manuel's appeal. As the latter, meaning si Manuel, believes that the two past administration officials
testimonies and answers are key to the hearings on the alleged EJK. Hindi rin eh. No, gusto lang talagang mapatunayan ni Manuel na ako ang nakapagpatawag sa dalawang gunggong na ito. Pero ako happy kung pupunta sila diyan para malaman na natin, magkaalaman na. Para magkaharap ulit si Bato at si Manuel. Manuel said this after questioning the Command Memorandum Circular Number 16 Series of 2016, which operationalized the Duterte administration drug war. According to Manuel, Duterte should have clarified the vague or unclear portions of the CMC with regards to anti-drug operation. Mr. Chair, it is stated here, for the reference for the project Double Barrel, it is listed here that the documents used as basis but on top is a Part A, pronouncement of President Rodrigo Duterte to get rid of illegal drugs during the first 6 months of his term. Ayan daw po. Ayan. Ang sabi naman ni Bindeldia, yes, he said that. Sinabi naman niya na let's fight illegal drugs and let's do it within the bounds of the law. Wala, yun lang ho. Ay. Yan. Siyempre, kontrahan sila doon, At least si Bindeldia, siya naman ang nasalang doon. Nasaan na yung boss mo? Papuntahin mo kasi. Sa kasi Bato. Di ba? Antayin natin mga kababayan, no? Kung itong mga to, kung maimbintahan, pupunta o hindi. Out of respect daw, wala tayong magagawa. Pero, isa lang yan. Isa na lang ang denominator ng mga yan. Yung mga DD-shit sa kasi Kiboloy. Walang yagballs. Di ba mga kababayan? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.